Isa sa mga unang bundok na inakyat ko sa Pilipinas nung kakasimula ko palang mag-hiking 5 years ago ay ang Mount Pulag. Beginners friendly kasi ang Ambangeg Trail lalo na kapag first time mong mag-hike. Nung nadagdagan na ako ng karanasan, sinubukan ko ulit itong balikan. Ngunit sa ibang daan naman. Ngayon ay tatahakin naman natin ito via Akiki Trail. Ito na rin ang magiging training ground ko bago ko tahakin ng ibang bundok sa labas ng bansa gaya na lamang ng Mount Everest Base Camp. Simula ang trip na to sa Ranger Station. Dito nagkaroon ng orientation. Nga lang din ay kakailanganin pa namin magbukas ang DNR kahit maaga naming narating ito. 11 AM na rin kami nakapag-start makapag-trek. Hello! Kasama ako. Ano name mo, ma'am? Vicky! Ma'am Vicky. Ilang taon ka na? Taon ka na? 54. Oh my God, 50. Tapos madalas ka nag-hike. Madalas din. Ito yung daan. Oh, this is it. Oh my. Daan hindi mo malalaman kung hindi ka guide. Hindi ko kilala mga makakasama ko dito at halos solo joiner lang kaming lahat. Ganito kasing ginagawa ko para makatipid. Sumasama ako sa climber group at swertihan lang din kung okay ba yung mga makakasama mo dito. Akiki Trail ang dadaanan namin na tinatawag din daw na Killer Trail. Hindi ko alam kung bakit pero sa pagkakataong to hindi na ako nababahala. Ang mahalaga, handa tayong sumabak sa laban. 2 days before kasi nag-trail run muna ako sa Baguio bilang paghahanda dito. So bali dito ako lumabas sa may P-Top Adventure. I remember 10 years ago, I went here with my family. And hindi ko na-expect na after 10 years, I'll be back here as a real adventurer. Huh? So yan, I don't know kung tama yung dinadaanan ko, pero just keep on walking. And mukhang tama na siya. Yun. Safe na safe naman dito at mayroong mga trail guide sa daan like yellow trail, blue trail. So it's up to you to decide kung saan ka pupuntang trail. Kakabay ko lang din galing Sagada. 8 hours daw yung lakaran dito at nagsimula na ang matinding akyatan. Walang tigil ang asot at malamig rin ang simoy ng hangin dahil napapaligiran tayo ng mga pine trees. We're just having lunch here sa Edith River and after this we're gonna do assault for 4 hours going to Marlboro. So kanina yung dinadaanan namin, it's rolling hills lang naman siya, hindi pa ganun, warm up pa lang siya going to unlimited assault. So ayan, kaya naman so far. Hindi naman technical ang daan dito at halos established na rin. Ganda rin kasi ang panahon ng time na to. Nakaka 7 kilometers na kami dito at nagsimula na rin ang matinding paakyat na parang pang hindi na natatapos ang daan. Maraming sunog na ng mga dahon. Before, akala ko dahil siya sa kaingin. But hindi pala siya. It's a conservation para matulungan yung mga wildlife animals na magkaroon ng kakainin nila. So sabi ni Sir Bon, kagaya daw nitong mga damo na to, ito yung mga kinakain ng mga bears and deer. Oo. So sinusunog nila to, tapos alam nila kung hanggang saan lang yung pwedeng mapatay. And ginagawa nila to pag malapit na yung summer para mas madali siya makontrol dahil hindi masyadong maulan at hindi rin malakas yung hangin. So kaya napapansin natin ngayon, medyo marami na rin yung nasunog dito na kahoy-kahoy. We just stopped by the Elephant Wood here and we're now heading 2 hours away. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ilang akiki mo na to? Pangalawa. At the age of? 54! Wow! Power! Buti pinapayagan po kayo na asawa. Galit ako. Power! Advice mo sa mga age mo na takot sumubok? Kailangan kasi may gusto mo talaga. Oo. Pag hindi mo talaga gusto mo, wala. Natatakot ka. Kailangan mag-exercise. May build up din, no? Oo. So, itong dinadaan namin ngayon, it's only assault going to the campsite. So, sana makarating kami doon bago dumilim. 2 hours away. Unlimited forest. Parang nasa Japan. Akiki, Japan. I think we just ended exiting the forest, but now we're entering another forest. Unlimited assault again. Oh.
5 years ago, ito yung mga nakikita ko sa picture na Akiki. And I can't believe ito na siya. Kaya pala siya tinawag na Akiki dahil ibig sabihin paakyat o matarik. So dito sa part na to, I think ito yung pinaka-steep so far. We're almost 7.5 kilometers. Wala ka na ng power. So dahan-dahan lang talaga. Yes. Pero si Mom, yes. 8 kilometers pala sakto from baba. Finally reached the campsite. Pagkatapos ng 5 oras na paglalakad ay narating na namin ang campsite. At dito muna kami magpapalipas ng ilang oras dahil pagdating ng 2:00 ay magsisimula na ulit kaming umakyat. Chill down dito sa Marlborough campsite. And I was expecting na dun kami sa saddle, pero wala pala dun sa mismong pulag. And medyo commercialized na rin yung campsite dito. May bunker para sa mga walang dalang tent at meron ding CR. So mas pinili namin mag-pitch ng tent. And yun nga lang, imagine kung crowded na tong lugar na to, parang wala ka ng space. Yan, lang kami for 5 hours because later mag-hike na ulit tayo going to Ambangig Trail. So far okay naman yung trail na dinaanan namin and it's only a salt. And nung bandang papalapit na kami dito sa campsite, medyo nahina na ako ng loob. Yan, malamig-lamig din dito. Foggy, dreamy. Mga po lumilipad. Parang nabili siya pa po. Ayaw ate, malambot na. Kanina naman dito mo Malambot din siya. Diyan ako napagod. Ubusin nyo na yung ano sa tinapas. Diyan ako magpaplato eh. Malamig din ang simoy ng hangin pupunta ng summit. Nag-breakfast lang muna kami at nagsimula na ang akyatan. Pataas pa rin ito ng pataas at hindi mo masyadong mararamdaman dahil madilim ang kapaligiran. 5 AM. And meron lang din na iwan dun sa likod, so medyo malayo na sila. Hindi na rin namin nahintay because sayang sunrise. Highlight talaga ng Mount Pulag ay ang ganda ng sea of cloud at sunrise dito. Yun nga lang, downside kapag Akiki ang tinahak yung trail ay hindi mo na rin ito makikita kung hindi kayo maaga magsisimula. Sir Paul. Bagal tayo. Kaya ayan, narating na namin ang summit 6:00 at late na kami. Pero bumungad pa rin sa amin ang ganda ng view dito sa Mount Pulag. Mahaba-haba rin ang pila dito para makapagpa-picture ka dito sa signage. Nandito na rin kasi yung mga ibang hikers galing ng Ambangig Trail. Nakakatawang bumalik dito after 4 years. Nakita ko talaga yung pagbabago ko. Mas natuto na ako kasi mas to practice. At habang nakatitig ako sa kagandahan ng kapaligiran, dito ko na rin na-realize na hindi magsisimula ang lahat kung hindi ko sinimulang akyatin noon ang Mount Pulag. Simula kasi nung na-inlove ako sa ganda ng ating mga tanawin, laging sunod-sunod na ang pagdiscover ko ng bagong lugar. Kaya naman sa mga susunod na kabanata ay lilipad na tayo papunta ng Nepal para tingnan ang ganda ng Himalayas region. So today is December 25, it's Christmas, and I just recently booked, right now, my flight going to Nepal. I don't know what's in store for me for the next few months, even though I'm broke. Ito na yun eh. Parang, pag di ko siya ginawa ngayon, hindi ko alam kung kailan na to. I'm so excited! Yun nga lang, mali na book yung flight pa uwi. I was not supposed to book a flight na pabalik, pero na-book na ako.
And Merry Christmas to all of you. So, nagpa-plan ako mag-bikepacking sa Nepal and at the same time, climb mountain na matagal ko nang pinaplano. I'm really excited. Oh, Merry Christmas to me. It's a gift. A matter of taking the risk. Kahit na hindi ko alam kung ano yung mga susunod na plano ko sa mga susunod na buwan, kung stable pa ako sa mga susunod na buwan, bahala na. Ang mahalaga, nakabook na ako ng Nepal.